Lauretta's POV. Hindi ko na pinauwi si Donita sa apartment niya at inimbitahan na lang na manatili para sa hapunan. Si Chang po, nandun sa kwarto niya. Inihatid ni Susan. Pinakain ko na yun kanina. Alam ko na po talaga ngayon kung kanino nagmana itong si Lauretta sa pagiging santa, Mommy V. Kayo po pala ang punot dulo ng lahat. Humingi na naman ba yung si Aling Laura ng kapatawaran sa ginawa niya kay Lauretta? Si Donita na naman matapos sumubo ng kanin. Hayaan mo na. Paano naman hihingi ng tawad sa Chang sa akin di nga siya nakakapagsalita dahil naparalisa, sabi ko. Aba dapat mag-try harder siya, day. Sumimsim muna si nanay mula sa baso ng kanyang tubig bago binalingan ng tiyan ng kaibigan ko. Alam mo, Rico Miguel, pagsimula ni nanay, kaagad na madramang napahawak si Donita sa kanyang dibdib. Napangiwi siya. Sakit sa heart, Mommy V. Wala palang kwenta tong long hair ko. Apila niya. Sabay kaming natawa ni nanay. Alam mo, Donita, pagwawasto ni nanay na nagpangisi naman kay Donita sa tapat. Ang pagpapatawad sa isang tao, may dalang bagay na saklaw yan. Pagpapatawad sa taong humihingi nito at pagpapatawad sa taong nangangailangan nito. Ipinagpatuloy namin ng pagkain at nilipat ng usapan sa magagaan na bagay. Kinaumagahan, inihatid ko si Colton sa pribadong special prep school kung saan na siya mag-aaral. Inayos ko ang kanyang suot na seatbelt. Napangiti ako habang pinagmamasdan siya sa kanyang suot na uniforme. Isang polo na may logo ng kanilang paaralan sa bandang dibdib at shorts na ternong kulay violet. Nakaupo siya sa front seat sa tabi ko habang si Ate Susan naman nakaupo sa may backseat ng sasakyan. Nang mapaandar na ang sasakyan, binilingan na ako ni Colton. Nanay, will I ever see Doc Nika again and play in her playroom? One day, Colt, but don't you like your new doctor? She's kind too. Ilang segundo pa siyang natahimik. Siguro napaisip sa sinabi ko. She's fine, I guess. But I kinda like Technica and her playroom better. It's spacious and she has more challenging Legos. Bumuntong hininga ako. Niliko ang sasakyan sa kalsada patungo sa eskwelahan niya. Binagalan ko ang pagpapatakbo nang nasa school zone na kami. Please don't tell Doc Lisa that when we visit her this weekend. I know, Nanay. Aniya sa maliit na boses. And why is that? Napasulap ako sa suot na relo bago muling tinuon ang tingin sa kalsada. Hindi pa ako mahuhuli sa trabaho. Because that's a rude thing to say to someone. And? And being rude is bad. Aniya na memoryado na naman ang itinuro ko. Gaano man kahirap, si Colton na umintindi ng emosyon dahil sa kanyang kondisyon, hindi pa rin ako tumitigil sa pagtuturo sa kanya ng magandang asal. Lagi ko rin na sinasabi sa kanya na dapat sasabihin niya sa akin ang lahat ng nararamdaman niya dahil hirap din siyang ipakita ito. Kaya tulungan kaming dalawa at alam kong nag-e-effort din naman ang anak ko dahil pinaliwanag ko sa kanya ang kondisyon niya. Matapos makapagpaalam sa kanila ni Ate Susan, tumulak na rin ako sa trabaho. Habang papasok na ako sa gusali, ay pinakalma ko na ang sarili. Siguro naman hindi na bibisita si Gavin sa ina niya ngayong araw dahil bumisita na siya kahapon. Sa buong araw na pagtatrabaho ko, inalala kong sasabihin kay Nanay Linda. Sana nga'y maging epektibo ang plano ko. 2 beses akong humugot ng malalim na hininga bago pumasok sa kanyang silid. Nang mabuksan ang pinto, nakita ko siyang nakatanaw na naman sa labas ng bintana. Magandang hapon po, Nay. Bati ko. Gusto mo bang lumabas para makalanghap ng sariwang hangin? Hindi siya umimik at patuloy lang na nakatingin sa may bintana. Lumapit ako sa kanya at doon na nakita mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Anong masakit, Nay? Kagad akong kinabahan at tinarap na siya. Nag-squat ako para maglibel ang aming mukha. Mabilisan kong sinuri ang katawan niya para mahanap ang pinagmulan ng iniinda niyang sakit. Napasinghot siya habang walang tigil sa paghikbi. Patay na ang asawa ko. Wala na si Carlito. Paano na kami ni Bunsoy? Nag-aaral pa si Bunsoy. Bahagya akong tumayo. Taas baba akong hinagod ang kanyang likod. Sinusumpong na naman siya ng kanyang Alzheimer's. At sa nakikita ko mukhang mas malala ang pag-atake ng episode niya ngayong araw kumpara sa mga nagdaan. Marami pang pangarap si Bunsoy. Dagdag pa niya. Nakakapit na ang mga kamay sa isang braso ko. Misturang nagmamakaawa na pakinggan siya. Alam ko po, at sigurado kung kakayanin niya ni Bunsoy. Masipag kaya yon, hindi ba? Kayang-kaya niya yon. Pagpapatatag ko sa kanya.
Ang pinaka-importanting natutuhan ko sa madalas na pagsaksi sa mga Alzheimer's or dementia attack, dapat hindi kontrahin na nagkakaroon ito. Bagkos dapat panatagin ng pasyente at dapat makisabay sa nakalipas na bahagi ng alaala na ginagawa nilang kasalukuyan. Para hindi mas lumala ang atake, dapat panandali ang umastang namuhay rin sa kasalukuyang realidad para sa kanila. Unti-unti ko rin naman siyang napakalma na ulit. Nang tuloy na siyang huminto sa pag-iyak, kunot noon niya akong pinagmamasdan. Sino ka na nga ulit? Ginapangan ako ng kaba. Ito ang unang beses na hindi niya ako nakikilala. Kahit masyado na siyang ulyanin, hindi naman siya gaano nakakalimot pagdating sa pangalan. Ito lang talaga ang unang pagkakataon matapos ang nangyaring episode. Kinausap ko si Doc Ocampo tungkol dito. Agarang pinadaan ng ina ni Gavin sa maraming test. Sinuri muli ang stage ng Alzheimer's ng kanyang ina. Maghapon nila itong ginawa. Si Nurse Cara ang sumama sa kanila kahit naiwan ako sa station. Dumating ang alas 5, hindi pa rin lumalabas si Nanay Linda mula sa consultation room. Hindi ko mapigilan ang sarili sa pag-aalala. Tumayo na ako upang magligpit para sa katapusan ng shift ko. Nahinto ako sa ginagawa na may humintong nurse sa estasyon. Sinuklay ko ang nakalugay na buhok gamit ang mga daliri. Sinuri ko rin ang suot ng uniforme kung meron bang gusot. Naglakad ako papunta sa opisina ni Doc. Baka kakausapin niya tungkol sa kondisyon ni Nanay Linda. Baka may iba pa siyang talong sa akin. Inawakan ko na ang doorknob at iniikot. Pagbukas ko ng pinto, sabay na napalingon sa akin si Doc na nakaupo sa likod ng kanyang mesa at si Nurse Cara na nakatayo naman sa gilid niya. Huli namang limon na isang lalaki na nakaupo sa tapat nila. Nanlamig ang katawan ko na makita na si Gavin ito. Hindi man lang ako nabalaan dahil wala naman ako nakitang bodyguard sa labas ng pinto. Mukhang kakarating lang niya galing sa kung anong conference o meeting dahil sa suot niyang tailored dark suit at pants. Hindi ko siya nakitaan ng pagkabigla sa itsura niya. Napagtanto ko na siguro ay inasahan niya na ang pagdating ko. Please come inside, Loretta, si Doc Ocampo. Pumasok na ako sa loob. Pansin ko ang lantarang pagsunod ng tingin sa akin ni Gavin. Tumayo ako sa harapan nila. Pansin ko naman na mukhang maibang ideya yata si Gavin na iminuwestro niya ang bakanting silya sa tapat niya. At baka magtaka pa ang dalawa naming kasama. As I was saying, Senator, pagpapatuloy ni Doc at mukhang naudlot nilang usapan dahil sa pagdating ko. Si Loretta ang naka-witness ng bagong episode attack ni Mrs. Del Faro and we've run some few steps for your mother. And si Gavin na hindi pa rin tinatanggal ang tingin sa akin. Nag-iwas ako ng tingin at tinuunto sa nagsasalitang doktor. And I am afraid to say that her Alzheimer's has progressed. Pagpapatuloy ni Doc, hindi ko maintindihan. It was just a month ago when you said that my mother is getting better. Bakit biglang malala na? Napasulap ako ulit kay Gavin dahil sa pag-aalalang narinig ko sa boses niya. Naniningkit ang kanyang mga mata at may pag-igting ang panga habang nakatingin kay Doc. As I said, Alzheimer's disease is very unpredictable. Merong nagtitrigger nito and sometimes it just progressed gradually in its natural course. Pagod na bumuntong hininga si Gavin. Hinilot niya ang sentido. What about all the meds she's taking? Tumatala ba to? Panandalian lang and just to slow down and minimize some attacks. Marahang pahayag ng doktor. But she's fine, right? I mean, physically, wala namang problema sa kanya? Banayad na tumango si Doc Wenceslao. Binalot kami ng katahimikan. Di ko alam kung bakit pinatawag pa ako wala naman akong naiaambag sa kanila. Tahimik lang na nakaupo at nakikinig. Pwede niyo ba kaming iwan na muna ni Loretta? Biglang anunsyo ni Gavin na nagpatigas naman sa akin sa kinaupuan. Mahinang tumikhim ang doktor. Well, actually, Senator, si Nurse Cara talaga ang main nurse ni Mrs. Del Faro. Pwede namang silang dalawang iwan ko rito. No, I only want Loretta. Aniya sa pinal na tono. Marahil napansin niya na hindi magandang pakinggan sa tenga ang naging pahayag. Awkward siyang napatikim at tula sa sariling napaayos sa suot na necktie. I mean, I think Loretta is more than enough. Siya naman ang nakapansin sa nangyari kanina. Muli akong nag-iwas ng tingin. Parang ako pa mas nahiya sa naging pahayag niya. Pagkalaon ng ilang minutong nakabibinging katahimikan, nagpaubaya na rin ang doktor. Alright, I guess Nurse Cara and I shall leave you two for it. I will just be in the consultation room if you need anything. Tumayo na si Doc Ocampo at naglakad na patungo sa pintuan. Tahimik naman nakasunod sa kanya si Nurse Cara. Muntik na ako mapapikit nang marinig ang tunog ng isinarang pinto.
Pakiramdam ko ay pinagsaran na ako ng pag-asang makatakas muli sa lalaking siyang pinaka-kinatatakutan kong makasama sa iisang kwarto. Gusto ko lang kainin ng lupa. Ilang segundo pang namagitan ng katahimikan sa aming dalawa. Nakatitig lang siya sa bawat sulok ng mukha ko. Nakatingin naman ako sa ibabang parte ng mukha niya. Naduduwag na tinignan siya sa mata. Tumikim ako at tumuwid ng upo. Sinabi ko ng lahat kay Doc Ocampo tungkol sa observation ko kay Mrs. Del Faro. Panimula ako dahil wala yata siyang balak na maunang magsalita. Yung nangyari kaninang hapon, ang unang beses na masasabi kong mas malalang atake kumpara sa mga nauna. Muli kaming binalot ng katahimikan. Naglakas akong ng loob na mag-angat ng tingin. Kagad ako nagsisi na mapansin ang sidhi ng titig niya. Nangapa ako ulit ng sasabihan. Mga ilang taon din ang pag-atras ng mga nakalap niyang alaala. Kagaya nga na sinabi ni Doc Ocampo, "How have you been?" Biglang anas niya. Mukhang iba yata ang paksa na gustong tahakin. "I've been great, actually. Well, the first years had been a struggle but I was able to move forward." Sinubukan ko ulit ibalik ang kasalukuyang usapan tungkol sa nanay niya. As I said, kagaya nga ng sinabi ni Doc, siguro ay may nag-trigger. "I tried to look for you." Pagpuputol na naman niya. Pinakalma ko ang sarili. Kung ito ang paksa na gusto niyang alugin, pues magpapaugoy ako. Tipid ko siyang nitian, ngunit alam niya na natiling nakakubli ang totoong emosyon sa mga mata ko. "Bakit naman?" Ginaanan ko ang boses. I wanted to. Congratulations nga pala sa pagiging senador. Agap ko. Sinadya dahil nangangamba sa maaari niya pang sabihin. I know 5 years late na ang pagbati ko. Hindi naman kasi naging maganda yung huli nating pag-uusap kaya hindi kita na-congratulate. Bahagyang umigting ang kanyang panga. Pansin ko rin ang tensyon sa kanyang bandang leeg. Mas mukha siyang naging mature tingnan. Ilang taon na ba siya? 33? 34? "I'm sorry din sa nangyari sa asawa mo." Pagpapatuloy ko. Kung gusto niyo ng ganitong takbo ng usapan, pues ako na ang magmamanipula nito. Pagod siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. "It's been 3 years now. She did a good fight." Bulong niya sa paos na boses. Naniningkit ang mga mata niya habang marin akong tinititigan. Before she died, she told me something. Napigil ko ang paghinga. Naninimbang ang tingin ay pinupukol niya sa akin. "Nagkita raw kayo?" Pinalandas niya ang dila. Sa ibabang labi. Kung kilala ko sana ang bagong Gavin Del Faro ngayon, baka masasabi ko pa na nininervyos siya. "She told me that you knew about her cancer, that she begged you. Was that the reason why you pushed away?" Diretsahang kong sinabi. Desmayado ko siyang tinignan. "Are we going to talk the past now, Senator?" Nakita ko mabigat na paglunok niya. May kung anong mabigat na emosyon sa likod ng mga mata niya. I just want to understand." Marahan niyang sinabi. Na para bang hanggang ngayon gulong-gulo pa rin siya. Bumuntong hininga ko. Hindi ko alam kung anong gusto mong marinig na sagot para sa nakalipas sa 5 taon na yan. But for the sake of your question, nobody else asked or forced me to push away but myself. It was my own decision. I wanted to be free. Unti-unti siyang tumango. Natipid niya akong nitian, pero mas naguluhan lang ako dahil sa sakit na ipinapakita ng mga mata niya. "How's Benji?" Wala yata siyang balak na pag-usapan namin ang tungkol sa kondisyon ng nanay niya. At bakit niya ako tinatanong tungkol kay Benji? "Kayo pa rin ba?" Dagdag niya. Bahagya ako nagulat. Para ko naglalakad sa isang landmine na isang maling galaw ko lamang ay pwede na akong masabugan. Isang maling sagot ko po pwedeng maungkat ang parte ng nakaraan na pinakatatago ko. Marahan akong umiling at di na nagdagdag pa. Iniiwasang mahuli sa patibong. Nagpakawala ulit siya ng mababaw na hininga. Idinahilan ko ang pagsulyap na suot na relo para tapusin na ang usapan. Malapit nang magpalang mag-alas 6 ng gabi. "I have to go home, Senator. May tanong pa po ba kayo tungkol kay Ma'am Linda?" Umiling siya. Tumayo na kaming pareho. Naglahad siya ng kamay. "Thank you for taking care of my mother." Matipid akong ngumiti at tinanggap ito. Ang kamay niyang napaka-pamilyar sa akin. "It is my job, Senator." Hindi ko alam kung paano ako nakalabas mula sa kwarto na yon. Matapos ang nangyaring usapan, para na ako nakalutang. Dumiretso na ako sa labas ng nursing home at pumasok na sa loob ng sasakyan. Ang tanging tumatakbo na lamang sa isip ko ay ang kagustuhan na umuwi na ng bahay.
Gusto ko lang na makita ang anak ko. Mabilis ang ginawa kong pagpapatakbo ng sasakyan. Bakit ganun ang mga tanungan ni Gavin? Bakit kung makapagtanong siya ay parang nasa nakaraan pa rin siya nabubuhay? Hindi ko alam kung makakayanan ko pa kapag muli kami magkita. Lalong-lalo na kung ganong klaseng tanong pa rin ang mga ibabato niya. Ipinarada ko na ang sasakyan sa garahe at lumabas na. Nahinto ako sa tapat ng pintuan ng bahay dahil nakita ko si Chang na nakaupo sa kanyang wheelchair sa may balkonahe. Nilapitan ko siya. Bakit pa po ba kayo nandito sa labas, Chang? Gabi na at malamig pa. Sabi ko sabay kuha sa isa niyang kamay at nagmano. Bago pa man ako makahakbang papunta sa kanyang likod para sana itulak ang wheelchair niya papasok ng bahay. Hinawakan niya ang braso ko gamit ang kanyang isang kamay na hindi na paralisa. Marahan niya itong hinaplos. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang mainit niyang haplos. Napakalma niya ang takot at pangamba na bumabalot muli sa pagkatao ko. Napangiti ako at nagpunta na sa kanyang likuran. Tinulak na ang wheelchair. Pumasok na kami sa loob ng bahay. Natatnan ko si nanay na may bitbit na isang pinggan ng pagkain. Ako nang bahala sa tiyang mo. Papakainin ko na siya. Pumasok ka na sa loob, Laureta, at magbihis para sa hapunan. Sige po, Nay. Napalinga ako sa paligid. Si Colt po? Nasa kwarto mo. Kausap si Doc Max. Pagod akong tumango at tumulak na sa kwarto. Pagbukas ko pa lamang ng pinto, ay nakita ko ng anak ko na may kausap na sa laptop. Wawa brought me to this really cool place. We ate halo-halo and it tasted really good. You have to try it when you come here. Uncle Max, I will teach you how to halo-halo it. Masigla niyang pagkukwento. Tinig ko naman na mahinang tawa ni Max sa kabilang linya. Sure, Colt. That sounds amazing. I will take you up on that offer. Kahit na naumay ka na sa halo-halo, nakangiting sabad ko. Naupo rin ako sa kama sa tabi ni Colton. Kaagad kumandong sa akin ang anak ko. Pilyong umisi si Max. Maybe a different flavor won't hurt? Iniistorbo mo naman si Uncle Max, Colt. Sabi ko sa anak. It's fine, Loretta. Maganda nga ang gising ko dahil sa tawag ni Colton, si Max. Mukhang kagigising niya nga lang dahil medyo magulo pa ang kanyang buhok. Mariin niya akong tinitigan. You look tired. What's wrong? Bumuntong hininga ko at tinagkanan noon ng anak. Can you go to Ate Susan muna, anak? Let her change into your pajamas. Bulong ko. Okay, nanay. Bye, Uncle Max. Mabilis siyang bumaba ng kama at lumabas ng kwarto. Nang maisara ng pinto, saka pa lamang ako bumaling kay Max. Nagkita kami ulit ni Gavin. Sabi ko. Di siya nagsalita at patuloy lamang na nakatitig sa akin. Alam ko na hinihintay niya na ako mismo na magpatuloy. Unexpected ang nangyari, actually. Nasa Pillars din pala ang mama niya. At ako pa talagang nag-aalaga. Nagkausap kayo? Banayad niyang sinabi. Napahagat ako sa ibabang labi at marahang tumango. Sandali lang naman eh. Kamustahan? Just short? Ngumiti siya ngunit hindi abot nito ang kanyang mga mata. Kung ganon, kailangan ko na talagang bilisan ang pag-uwi dyan. Baka pormahan ka pa ulit. Mabilis akong umiling. No, he wouldn't. And besides, hindi ko siya hayaan. I have moved on. I am sure he has to. Have you told him about Colt? Hindi. He still doesn't know about Colton. Banayad niya akong tinitigan. Masyadong mapagbigay at maunawain ang tingin niya. I won't tell you again about how I feel towards you. Kasi alam ko na dapat na personal yon. Just tell me if you need anything, alright? Matapos na naging pag-uusap namin ni Max, sa video call ay nag-shower na muna ako. Nang makapagbihis na lumabas na ako ng kwarto para kumain ng hapunan. Sina nanay, Ate Susan at Colton naman nasa sala habang nanonood ng palabas sa TV. Nagtimpla muna ako ng gatas para kay Colt. Pinuntahan ko na rin sila sa sala. Habang hawak ang tasa, nakita kong pagturo ng anak sa palabas sa TV. Isang lalaking pinupunasan ng bibig ng isang batang lalaki gamit ang tissue. May hawak tong lusaw na ice cream sa isang kamay. Who's that man, Wawa? Kuryosong tanong ng aking anak. Oh, that's his father, Colt. His tatay. And why is he doing that to the kid, Wawa? Tanong na naman ni Colt. Because he is his father. That's what fathers do. The tatay takes care of the son. Wala sa sariling tugon naman ni nanay. Dahil sa pagiging focus sa panonood,
Natigilan siya na mapagtanto ang nasabi, samantalang nanigas naman ako at bahagyang nakatayo sa kanilang likuran. Cool! That's what Uncle Max does to me whenever I eat ice cream. Is he my tatay then? Nakabibinging katahimikan ang bumalot sa aming tatlo maliban sa tunog ng palabas na pinapanood. Halos mabitawan ko ang hawak na sasa ng gatas dahil sa naging tanong ng anak. Wawa? Untag ng anak ko dahil mistulang naparilasa na sa kinauupuan si nanay. Si Ate Susan naman natahimik at malungkot lamang na pinagmamasdan ang anak ko. Mabilis akong lumapit sa sofa. Nagkatinginan kami ni nanay. Nilapag ko ng tasa sa center table at hinarap ang lalaki. Uncle Max is not your tatay, Colt. Marahan kong sinabi. Mabilis naging malungkot ang kanyang mukha. Bumagsak ang kanyang maliit na balikat. Oh, okay. I understand, nanay. Aniya, at muling itinoon ang atensyon sa palabas. Nabigla ako dahil hindi na siya nagdagdag pa ng tanong. Ilang segundo ko pa siyang pinagmasdan. Muli niya akong binalingan. Uncle Max takes good care of me though. Can he be my tatay? Aniya sa maliit na boses. Namutawi sa kanyang mga mata ang hubad na pag-aasam. Para akong pinagbagsakan ng mundo dahil sa naramdamang awa para sa anak. Alam kong hindi lang ako nag-iisang nakaramdam nito dahil dinig ko ang singhap ni nanay sa paligid. Pumikit ako ng mariin. Hinaplos ko ang balikat ko. Dumilat ako at nakitang kahit na wala na siyang kakayahan na makipag-eye contact, sinisikap niya pa rin tong subukan. I will think about it, okay? Paos na bulong ko. Tumango siya at muli nang pinagpatuloy ang panonood. Malalim ang gabi, hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Kaya napagpasyahan ko na manatili na muna sa balkonahe. Habang hinaplos ang sariling balikat dahil sa lamig ng simoy ng hangin, ay tinitingala ko naman ang malaking buwan. Paulit-ulit na sumasagi sa isipan ang itsura ni Colton kanina. Kulang na lang ay magmakaawa siya na gawing ama si Max. Nangungulila ko para sa anak, ngunit naguguluhan pa rin kung ano ba ang nararapat gawin. Ano ang gagawin ni Laureta ngayong naghahanap na ng ama si Colton? Ngayong alam na ni Gavin ang tungkol sa naging pag-uusap noon ni Felicima at Laureta, magawa kaya niyang muling suyuin ang dalaga? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.